comparators, operational amplifiers are often used as comparators to compare the amplitude of one voltage with another. In this application, the Okay. off-amp Meron pa ba? Sige. Is used. Ayun, salamat Miss De Leon kahit hindi na natin nakita. Okay, lower ako muna. So, ang sabi dito guys, comparators are operational amplifiers often used as comparators to compare the amplitude. From the word itself guys, comparators, di ba? Compare, di ba? Yun ang ginagawa niya talaga. Isa siyang type ng operational amplifiers wherein ikino-compare niya yung amplitude or yung height ng input voltage mo sa another. Tatandaan nyo na. So, ibig sabihin po, pag sinabi natin comparator, atin po na inaano ha, atin po na nagko-compare tayo. Di ba? Kaya mag-i-input ka ng voltage. Di ba? Mag-i-input ka ng voltage sa pwedeng inverting or non-inverting input mo. Pagka-input mo ng voltage, i-compare nung operational amplifiers mo kung ano yung in-input mo na voltage. Kaya siya tinatawag na comparators. Okay? Sabi nga dito, gumagamit po ang comparators ng open loop configuration. 'Di ba? Ano meron sa open loop configuration? 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng open loop kapag ang operational amplifiers ay ano? Kapag ang operational amplifiers ay walang feedback circuit. 'Di ba? Kapag walang feedback circuit ang isang operational amplifier, meron siyang open loop. Sir, ano ba yung feedback circuit? Matakaltokan kita pag di mo pa alam hanggang ngayon. Yun yung may RF. 'Di ba? Mamaya makikita natin 'yon. Okay? So again, ang main thought ng comparator, isa siyang uri ng operational amplifier na kung saan nagko-compare siya ng in-input mo na voltage. Okay? Kino-compare niya yun. Next tayo. So ngayon, ano kaya itong sunod? Makikibasa po ng second bullet, ng first bullet. A comparator is a specialized A comparator is a specialized op-amp circuit that compares two input voltages and produces an output that is always at either one or two of two states, indicating the greater or less than relationship between the inputs. Comparators provide very fast switching times, and many have additional capabilities such as fast propagation, delay, or internal reference voltages. To optimize the comparison function, for example, some ultra-high-speed comparators can be propagation delays for a little as 500 ps because the output is always in one of two states. Comparators are often used to interface between an analog and digital circuit. Okay, thank you po. So, sabi natin, ang comparator daw, kagaya ng sinabi ko sa iyo, ay op-amp circuit na kung saan yung two input voltage ay kino-compare mo. Sir, paano kino-compare? Laging ang output ay maalinman sa dalawa. It's either greater or lesser. Yun lang yun. Mas mataas o mas mababa. Ganun na naman, pag nagko-compare ka, di ba? One good, one bad. Ganun din dito. Greater, lesser. Kalimitan po ang comparators ay ginagamit sa mga switching times. Ano sa mga switching applications natin? Bakit? Kasi po, they provide very fast switching times. Sobrang bilis lang ng comparators, guys. Sobrang fast ng kanyang propagation delay. Anong ibig sabihin nun? Ng fast propagation delay. Ibig sabihin po nito, sobrang hindi siya malay. Wala siya halos delay. Okay? So wala siya halos delay to the point na ang kalimitang delay ng ating comparators ay 500 picoseconds. Sa mga hindi po nakakaalam ano yung picoseconds, ang picoseconds po ay times 10 raised to negative 12. Sobrang bilis pa. Feeling ko times 3 or times 4 na mas mabilis sa isang kisap mata. Okay? Kaya perfect siyang gamitin sa mga very fast switching applications. Doon ginagamit ang comparators. Sobrang ikli lang ng delay niya to the point na again, hindi mo mamamalayan na nag-switch na siya. So, nag-switch siya on and off, high and low, maximum, minimum. Ganun lang po. Kalimitan din po na ginagamit ang comparator dahil nga ang output natin ay laging one of two states, di ba?
Ano yung two states niya? It's either greater or lesser. Diba? So ngayon po, ginagamit ang comparators para sa interface between an analog and digital circuit. Okay? So next naman po natin kung ano naman po sunod. Second bullet. Miss Dimaano. For less critical applications, an open amp running without negative feedback is often used as a comparator. Although OP amps are much slower and lack other special features, they have a very high open loop gain, which enables them to detect very tiny differences in the inputs. In general, comparators cannot be used as OP amps, but OP amps can be used as comparators in non-critical applications. Because an OP amp without negative feedback is essentially a comparator. We will look at the comparison function using a typical OP amp. Okay, thank you. Op-amp yun ha. Okay, thank you. Thank you. So ngayon po, uulitin ko ha. Ang isang comparator ay operational amplifier lang din. Tatandaan yon. Ang operational amplifier na ordinary na structure ay kagaya lang din ng isang comparator. So, technically, sir, kapag meron akong op-amp, ganun na rin siya. Comparator din siya. Yes po. Ganun lang talaga siya. So, anong meron dun, sir? 'Di ba, ang meron na gain kapag po ang op-amp natin ay walang feedback circuit, yung walang RF at resistor na nakalagay, yan po ay open loop gain. Tapos ang closed loop naman according sa part 3 ay yung gain na meron kapag may feedback resistors na tayo, 'di ba? So syempre, dahil nga wala po ang ating op-amp na feedback circuit, so ang meron po tayo ay open loop. Ngayon po, ito yung isa sa mga dahilan din kung bakit madalas ginagamit ang comparators. Kasi nga po, sila po ay nakaka-detect ng very tiny difference sa input. Kasi kino-compare nga nila. So, syempre, kapag may pagbabago sa in-input mo na voltage, iko-compara nila yon. Diba? So, paano ba kino-compare? Kunwari, sa inverting input, nagpasok ka ng 0, tapos sa non-inverting input, nagpasok ka ng 0.1. Manonotice nila yun kahit ganong tiny difference lang. Ngayon, ang isa sa mahalaga din ditong statement is, ang comparators, hindi siya pwedeng gamitin bilang op-amp. Pero ang op-amp, lahat ng op-amp ay pwedeng gamitin bilang comparators in non-critical applications. Tatandaan nyo ha, ang comparator ay hindi pwedeng maging op-amp. Pero ang op-amp ay pwedeng gamitin mo as comparators. Kakaintindihan po tayo doon guys? Maliwanag po tayo sa comparator so far? Okay. Yes po, sir. Thank you. Sige, next tayo. So ngayon may tinatawag tayong zero level detection. Ano naman kaya kapag zero level detection? Yun makikiano na nito para isahan na lang ang So first bullet yung sunod na babasa tapos sundan agad ng sunod na babasa. So bali dalawa dito. Basa. Zero level detection. One application of an op-amp used as a comparator is to determine when an input voltage exceeds a certain level. Figure 13:1 shows a zero level detector. Notice that the inverting input is grounded to produce a zero level and that the input signal voltage is applied to the non-inverting input. Because of the high open loop voltage gain, a very small difference voltage between the two inputs drives the amplifier into saturation, causing the output voltage to go to its limit. And in figure 13:1b shows the result of sinusoidal input voltage applied to the non-inverting input of the zero level detector. When the sine wave is positive, the output is at its maximum positive level. When the sine wave approaches 0, the amplifier is driven to its opposite state and the output goes to its maximum negative level as shown. As you can see, the zero level detector can be used as a squaring circuit to produce a square wave from a sine wave. Okay, thank you po. So makikita niyo dito guys, sa zero level detection natin. Sir, anong meron dito? Tingnan natin ha. Guys, 'di ba ang trabaho ng comparator is kinokompara niya yung ating in-input na voltage. 'Di ba?
yung in-input mo na voltage dito sa sa inverting input at sa non-inverting input. 'Di ba? Ganun 'yon. Sir, paano 'yon? So dito guys, kapag zero level detection, from the word itself zero, sir, anong meron? Tingnan niyo yung inverting input natin. Saan siya connected? Sa ground. Siyempre, wala yung madedetect na voltage. Anong papasok dyan na voltage? Yan ay na yan ay naka-ground. Nakadirekta yan sa ground. Diba? Anong papasok dyan na voltage? Pero tingnan nyo kung saan tayo nag-input ng input voltage. Sa non-inverting input. Diba? So ngayon, madidetect ngayon pag, di ba alam natin na yung input mo dito at yung input mo sa kabilang terminal, magsasama yan at yun ang i-read ng output voltage. So kung makikita nyo, yung output voltage, madidetect niya na zero yung isa. Kasi nga, i-compare niya ano ang nakuha kong input dito sa inverting input, ano ang nakuha kong input sa non-inverting terminal. So, kino-compare niya, mako-compare niya na, okay, zero pala ang nakuha ko dito sa part na to. Kasi nga, directly connected siya to the ground. Tapos, tingnan niyo yung structure mismo ng ating operational amplifier. Look at the structure. Ito yung sinasabi ko, kaya open loop gain siya. Wala siyang RF dito. Wala din siyang resistor. Di ba? Yun yung ating external component na sinasabi natin noon pa nung part 3. Okay? So ngayon po, paano kapag kami ay naglagay ng input voltage? Kunwari, meron kayong voltage. Specifically, anong voltage ang meron kayo? Ang voltage na meron kayo ay sinusoidal. Kunwari, ito yung input nyo na signal. So, anong meron? Kapag yan po ay nilagay nyo sa comparator natin, ito yung nariread niya. Tatandaan natin ha, tandaan nyo. As long as nasa sa positive siya, yung inyong wave ay nasa sa positive side, nasa above, nasa sa maximum positive level siya. Kaya kung makikita nyo, dito sa part na to, hanggang dito, tingnan nyo yung graph. Nakalagay dito. Diba? Nasa taas, maximum positive level. Kapag nag-shift ang inyong input voltage dito sa part na to, kung saan negative na siya, maximum, hindi minimum to ha, maximum pa rin siya, pero at negative level naman. As long as nasa sa above siya, maximum positive level. As long na nasa sa below siya, maximum negative level. Ganun po ang trabaho ng zero level detection. Nagkakaintindihan tayo, naintindihan kung bakit ganito. And of course, dito sa part na to, makikita nyo, since ang nangyari nga dito ay parang high and low lang, on and off, ang dating, hindi ngayon sine wave ang lumalabas sa iyong output voltage. Kaya ang nangyari, nagiging dating square wave. Kasi for a certain amount of time, nasa maximum. For a certain amount of time, nasa minimum. So pag rinap mo siya, hindi siya totally sine wave kagaya ng in-input mo. Siya po ngayon ay magiging square wave from a sine wave. Nagkakaintindihan po tayo doon guys, maliwanag po. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay ha. So, tatandaan niyo maigi. Thank you. So next naman natin, kung may zero level detection, syempre meron tayong tinatawag na non-zero level detection. Ano naman kaya ito? Isa lang ang babasa dito. So ngayon po, ang tawag dito ay reference voltage, Zener voltage. Ilan naman. So makikibasa po ng slide. Go po. The zero-level detector in figure 13.2.1 can be modified to detect positive and negative voltages by connecting a fixed reference voltage source to the inverting negative input. As shown in figure 13.2.2a, a more practical arrangement is shown in figure 13.2.2b using a voltage divider to set the reference voltage as follows. Reference voltage equals R2 over R1 plus R2 times positive V. Circuit in figure 13 to 2C uses a positive V Zener diode to set the reference voltage. Reference voltage equals VZ as long as V sub in is less than reference voltage. The output remains at the maximum negative level. When the input voltage exceeds the reference voltage, the output goes to its maximum positive voltage as shown in figure 13.2D with a sinusoidal input voltage. Okay, thank you.
So anong mapapansin natin kapag non-zero level detection? For a non-zero level detection, makikita natin guys, from the word itself, non-zero. Kung kanina yung inverting input natin ay nakadirect at connected sa ground, anong meron ngayon dito? Ang meron ngayon dito is meron ng connected na ibang element sa ating inverting input. Pwede siyang battery, pwede siyang voltage source na may resistor, pwede siyang voltage source na may resistor na may Zener diode. Saan ano yung Zener diode? Yan yung special type ng diode na nag-operate na during breakdown. Okay? So sir, tanong lang, ano po ang meron dito sa non-zero level detection? Ngayon po, dahil meron ka ng isang reference voltage or may voltage ka na din na pagkukunan sa non-inverting sa inverting input mo, anong meron? Dito na nai-introduce guys ang concept ng reference voltage. Dito na nai-introduce. Eh sir, ano ba ang meron sa reference voltage? Yan, simple lang guys, no? Anong meron? Yung reference voltage natin guys, ito yan. 'Di ba kanina sa zero level detection? Tandaan ha, 'di ba kanina sa zero level detection anong meron? Sa zero level detection, as long as siya ay nasa sa positive, siya ay nasa maximum positive. Pero tingnan nyo guys dito sa part na to. Hindi porkit nasa positive na siya ay nasa sa maximum agad. Tingnan nyo, wala pa oh. Kailan lang nag-start na ma-read siya sa ating output, yung inyong ini-input nung siya ay lumampas o yung ang input voltage niya ay lumampas sa inyong reference voltage. Itong part na to. Okay? Nung lumampas sa reference voltage, ito yung nag-register na maximum. Tapos, nung mawala na ito ulit, nagdire-diretso na ulit siyang maximum negative. Diba? So, ibig sabihin, pinapataas po ng reference voltage natin yung parang boundary. Kung kailan siya pwedeng mag-maximum positive at mag-minimum at mag-maximum negative. Nagkakaintindihan ba tayo dun guys sa graph na pinapakita dito? Naiintindihan ba guys? Intindihan po? Sir, yes po. Okay. So, sige. Yes, Mr. Nodera. Ano yon? Sir, pwede pong paulit po ng pahapiyaw lang po. Okay, sige. So, di ba, kanina sa zero level detection. In zero level detection, anong ginagawa natin? As long na siya ay nasa sa positive side, siya ay nasa maximum positive. Kanina. Pero sir, kagaya nito, nasa positive naman siya, pero bakit ang output voltage ko wala, nasa negative? Tingnan nyo guys, itong part na to, ang katumbas niya ito. Bakit ganon? Kasi may reference voltage ka na. Saan nanggaling ang reference voltage mo? Again, sa mga voltage source na ngayon ay nandito na nakakonect sa iyong inverting input. Kanina kasi wala yan. Ground yan kanina. Ngayon, may nakakonect na dyan. So ngayon, nung nilagyan mo ng mga nakakonect na elements, ganito na, nagkakaroon tayo ng reference voltage. Okay? Kailan lang sir magiging maximum positive siya? Magiging maximum positive lang siya kapag po itong part na to, yan, itong part na to yan ay na-exceed yung reference voltage. As long as ang input voltage mo ay ma-exceed ngayon yung reference voltage na nakaset, maximum positive yun. Otherwise, kahit siya ay nasa sa positive pa din, negative na ang i-register sa kanya sa output. Nagkakaintindihan po tayo dun guys? Maliwanag po. Okay po sir, thank you po. Okay. Next. So sir, ano naman ang effect ng noise sa ating comparator? Ano naman kaya? Okay? Makikibasa po ulit. Ganun ulit ang pagbabasa. First bullet, second bullet ng dalawang readers. Para mabilis tayo. Thank you po. In many practical situations, noise, unwanted voltage fluctuations appears on the input line. This noise voltage becomes superimposed on the input voltage, as shown in figure 13-5 for the case of a sine wave, and can cause a comparator to erratically switch output states. In order In order to understand the potential effects of noise voltage, consider a low-frequency sinusoidal voltage applied to the non-inverting input of an op-amp comparator used as a zero-level detector, as shown in Figure 13 to
A. Part B of the figure shows the input sine wave plus noise and the resulting output. When the sine wave approaches zero, the fluctuations due to noise may cause the total input to vary above and below zero several times, thus producing an erratic output voltage. Okay, thank you. Erratic yun. Ano? Okay, thank you. Pero thank you pa rin. Okay, now let us have the noise. Di ba sabi natin sa noise, alam na alam nyo naman yan. Sir, yan yung ayaw nating fluctuations. Sir, ano ba po sinabi nating fluctuations? Pag sinabi natin fluctuations, yan yung biglang taas or biglang baba ng voltage. Ayaw nga natin yon. Example na lang natin itong part na to. Yun go, nakalagay sa figure. Anong meron sa part na yan? If you will going to see, dito sa part na to, ano? Ito, yung gray part na to, yan yung inyo talaga na signal. Yan yung inyong noise. Yan yung inyong input. Pero yung blue na yan, itong mga part na yan, itong part na yan, yan ay yung noise. Hindi natin may iwasan ang noise. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, noise are unavoidable. Kahit na anong gawin nyo, lagi at lagi yung may noise. Pero sir, ano yung pwede naming gawin para mawala yung noise? Mamaya yun. Pero ano ba yung effect ng noise? Ano naman ngayon kung may napasama or may naka-embed? Kung makikita nyo, naka-embed siya, nakasama siya, nakahalo siya doon sa inyong input. So ano naman ngayon yung case nun? Ano naman ang case? Guys, tandaan nyo, di ba? May reference voltage tayo. So syempre, yung mga biglang taas at baba ng ating noise na hindi naman dapat tumaas o bumaba, nare-register siya or nare-read siya sa ating output. Nagkakaroon tayo ng mga pulses na kung saan hindi naman dapat magkakaroon ng pulses. For example, hindi naman dapat nasa maximum negative siya pero nasa maximum negative na detect. Hindi naman dapat nasa maximum positive siya pero nasa maximum positive na detect. Sir, bakit ganun? Kasi nga, di ba, ano ba ang noise? Unwanted fluctuations. Ayaw natin na pagtaas at pagbaba ng voltage. Kaya kung makikita nyo doon sa output, tingnan nyo ngayon yung square wave ng output. Itong part na to. Yung smooth kanina, dire-diretso lang yung line. Pero makikita nyo dito, putol yung line. At ito yung mga pulses na dapat pala, itong part lang na to yung naka-maximum positive or dapat tuloy-tuloy. Pero ito makikita nyo, putol-putol yung line. Yan yung nare-register sa ating output. Yan yung nare-read. Kaya hindi ngayon natin pwede na ma-determine yung or pumapangit ngayon yung nare-read nating signal. Kasi dapat smooth yan. Pero again, nagkakaroon nga tayo ng pulses. Pulses yan nagkakaroon ng pulses which makes our output voltage less. Nadidegrade ang quality. Nagkakaintindihan tayo doon guys kung paano nakaka-apekto ang noise sa ating output voltage. Nakikita sa graph po. Yes po. Okay. Next tayo. Sunod. So ngayon, alam mo na merong noise. At alam mo na rin kung ano ang nangyayari kapag may noise. Tanong, ano ang gagawin natin para ma-minimize or maiwasan or mawala ang noise? Kasi hindi natin siya kayang tanggalin. Pero kaya natin siya na i-minimize. Paano ba natin ma-reduce ang noise level? And this is where the concept of hysteresis will going to be inserted. Dito na papasok ang hysteresis. 3 bullets yan, so 3 ulit na magkasunod na babasa. Makikibasa ulit kagaya nung kanina. Para isang explain ko na lang. Okay po, makikibasa po. Thank you. Wala na. Audible po, sir. Audible. Okay. An erratic output voltage caused by noise on the input occurs because the op-amp comparator switches from its negative output state to its positive output state at the same input voltage level that causes it to switch in the opposite direction from positive to negative. This unstable condition occurs when the input voltage hovers around the reference voltage and any small noise fluctuations cause the comparator to switch first one way and then the other. In order to make the comparator less sensitive to noise, a technique incorporating positive feedback called
high hysteresis can be used. Basically, high hysteresis means that there is a higher reference level when the input voltage goes from a lower to higher value than when it goes from higher to a lower value. A good example of high hysteresis is a common household thermostat that turns the furnace on at one's temperature and off at another. The two reference levels are referred to as the upper trigger point and the lower trigger point. This two-level height resistance is established with a positive feedback arrangement. As shown in figure 13 to 7, notice that the non-inverting input is connected to a resistive voltage divider, such that a portion of the output voltage is fed back to the input. The input signal is applied to the inverting input in this case. Okay, thank you po. So dito guys, again, kagaya ng sinabi ko kanina, no, doon sa unang point, anong sinasabi dito? Again, it is just a reiteration ng sinabi ko kung ano ang ginagawa ng noise. Okay? So again, kaya ayaw natin ng noise. May mga times kasi na gusto natin na siya ay nasa maximum positive pero wala. Nasa maximum negative siya. Ang nare-read ay baliktad. Okay? So nagiging unstable po ang ating output voltage. Okay? Sir, tanong. Alam ko na yung noise. Paano naman po ngayon nagkakaroon ng ganyan? Ano? Bakit naman po paano naman po natin mababawasan? Guys, kung sa operational amplifiers, alam natin na may negative feedback para ma-reduce ang noise sa comparator sa comparator, gumagamit naman po tayo ng positive feedback o mas kilala po bilang sa tawag na hysteresis. Okay? So, ang positive feedback ay mas kilala sa tawag na hysteresis. Sir, ano po or paano ba natin ginagawa ang hysteresis? Simple lang. Kaya nga positive feedback. Nakakonect siya sa ating non-inverting input. At anong nakakonect yan? Yung dalawang resistor. Sir, bakit may dalawang resistor? Kasi siya yung nagsiset ng ating triggering point. Lower and upper triggering point. Ngayon, pag tinanong kita, ano ba ang hysteresis? Ano ba ang ginagawa niya? Bakit siya nakakapagpababa ng noise? Simple lang guys. Ginagawa niya kasing ang comparator less sensitive to noise. Ginagawa niyang hindi masyadong sensitive sa noise. Sir, paano niya ginagawang hindi less sensitive sa noise? Simple lang yon. Tinataasan niya ang reference level voltage natin. Sir, paano yun? Ibig sabihin po, yung kaninang reference voltage, yung nakikita niyo yung V sub ref, yung Vref natin, tataas yun. Ano naman sir, ganyan kung tumaas. Guys, kapag mas mataas ang reference voltage mo, kahit magkaroon ka ng noise, hindi agad-agad siya madedetect sa output. Bakit? Kasi mataas yung boundary, mataas yung qualification, mataas yung reference na kinakailangan. So kahit may noise ka, hindi agad-agad siya basta madedetect. Nagigets nyo ba? Diba? Like, para siyang bakod, guys. Parang siyang bakod. Kung ayaw mong mapasukan ka ng magnanakaw, yes, may bakod ka, pero mas mataas ang chance na hindi ka papasukin agad-agad ng magnanakaw kung mas mataas yung bakod mo. Kasi pag mas mataas ang fence mo, mas kakailanganin ngayon ng magnanakaw or ng thief or any outsider na mag-effort para makapasok, para mag-break in. Diba? Ganon yung ginagawa ng hysteresis. Pinapataas niya yung reference level. Pag mataas kasi ang reference level, hindi agad-agad magre-register sa output yung noise kahit may output ka sa input. Kahit may noise ka sa input, hindi agad-agad niya siya marinig sa ating output. Paano nga natin ulit ginagawa ang hysteresis or ang positive feedback? Kung kinoconnect natin yung ating R1, R2 sa ating non-inverting input. Kaya nga siya positive feedback. Okay? So ngayon yung R1 and R2 natin ay yung upper triggering point and lower trigger point. So ano yun? Mamaya on the next slide, mas maiintindihan natin itong mga triggering point natin. Okay? So next muna natin ang ating slide. Okay? Makikibasa na lang po ako ng next slide natin. It is an upper triggering point voltage. No? May makikibasa po. Walang babasa. Sige, magtatawag ako, bahala kayo. Sige, sinong sunod na babasa? Taas po na kamay. Yes, Mr. Bautista. Bautista Danyo. At Dimaano ulit.
Sige po, yung mga tatlo. The basic operation of the comparator with hysteresis is illustrated in figure 13 to 8. Assume that the output voltage is at its positive maximum. Vout max, the voltage feedback, ano yun, sir? Feedback po or feedback po talaga? Feedback to the non-inverting. Apo. The voltage feedback to the non-inverting input is Vn is expressed as, saan ko yun? B sub UTP equals Upper triggering point voltage. Okay po. Upper triggering point voltage equals to R2 over R1 plus R2 multiplied positive output voltage max. Positive maximum output voltage. Yun ha, maximum output. Guys, again, may recitation. Sige. May recitation kayo ha. May slide doon na babasa lang kayo ng formula. Kinakailangan alam nyo ang babasahin yung formula. Okay? So, babasa lang kayo pero madaming formula. Dapat ma-perfect nyo ang pronunciation ng kada formula kung paano ma-state. Okay? Anyway, punta tayo dito. So ngayon guys, ito yung tinatawag nating upper triggering point and lower triggering point. So ibig sabihin pala nito sir, kahit na nagsiset tayo ng reference level na mas mataas. Eto to, so lower triggering point. Mas mataas pa rin yan guys kung ikukumpara mo sa negative. Ano? Di ba pagtaas kasi nito di ba? So ibig sabihin naglalagay pala tayo sir ng boundary. Yes po. 'Di ba? Anong gusto natin sa voltage reference natin tumaas. So patataasin natin siya sa upper triggering point, ganun din sa lower part. Kaya may triggering point tayo. Tapos look guys, tingnan niyo kung anong nangyayari sa ating voltage. 'Di ba? Ang nangyayari po sa ating voltage is what? Itong part na ito, itong operational amplifiers na to, itong noise na to. Tingnan niyo guys. Kahit na noise 'yan, tingnan niyo yung output natin. Ang smooth pa din ng ating output. Diba? Ang smooth pa din ng ating output and it looks like it remains unaffected. Kahit na may noise. Ito yung in-input mo pero ito yung lumalabas. Kasi nga, may triggering point tayo. Sir, bakit nga nagiging ganyan? Kasi nga, hindi yan i-read. Hindi ito babasahin ng inyong comparator. Kaya kung makikita mo, kahit ganito ang pangit ng input, ang smooth ng output. Kasi nga, hindi binabasa yan. Sir, bakit nga hindi binabasa? Kasi nga may triggering point ka. Pag hindi to na-trigger, hindi siya ibabasahin. Yun lang yun. Pag hindi to na-trigger, hindi siya babasahin. Kaya nga nagiging less sensitive siya sa noise. Diba? Yun ang ginagawa ng hysteresis. Yun ang way kung paano natin makombat ang hysteresis, ang ating noise. Kasi alam na natin kung anong nangyayari sa ating input Nagkakaintindihan ba tayo dun guys? Maliwanag po. Yes po, sir. Okay. Sige po. Sigurado kayo ha. Next. So ngayon po, makikibasa na lang ng tatlong bullet na to. Isa na lang babasa. Again, lower triggering point, input voltage, hysteresis voltage, Schmidt trigger, lower triggering point voltage, upper triggering point voltage, maximum output voltage. Diyan naman na sa guys. Makikibasa na sunod. Kung slide na yung babasahin. When input voltage exceeds the output triggering point. Upper triggering point, upper. Ang U ay upper, ang L ay lower. Triggering point. Upper po pala, sorry po. When input voltage exceeds upper triggering point, the output voltage drops to its negative maximum voltage as shown in part A. Now the voltage fed back to the non-inverting output is the lower triggering point and is expressed as lower triggering point is equal to R sub 2 over R sub 1 plus R sub 2 multiplied to negative maximum voltage output voltage. The input voltage must now fall below the lower triggering point as shown in part B before the device will switch from the maximum negative voltage back to the maximum positive voltage.
This means that a small amount of noise voltage has no effect on the output as illustrated by figure 13 to 8c. A comparator with built-in hysteresis is sometimes known as Schmidt trigger. The amount of hysteresis is defined by the difference of the two trigger levels. Hysteresis voltage is equal to up Upper triggering upper point triggering voltage. point upper triggering point voltage minus lower triggering point voltage. Okay. So, ganun lang naman yan guys, no? Again, yun ay reiteration lang nung sinabi ko kanina. 'Di ba yung ating triggering point voltage ay yun yung nagseset ng ating reference level sa output na maximum positive at maximum negative. Kung makikita nyo dun sa graph, 'di ba? Meron kayong line doon sa upper and sa lower. Okay? Yun yung triggering point natin. Kaya, again, hindi masyado na nare-register o nade-detect ang noise. So, ang pinaka-ano lang din dito is, sometimes po, known ang ating comparator na may hysteresis. Sir, paano ko nga malalaman kung ang comparator ko ay may hysteresis? Again guys, 'di ba ang hysteresis po ay positive feedback. So, ibig sabihin, pag nag-connect ka sa non-inverting do sa positive, nag-connect ka ng dalawang resistor, yun na yung hysteresis. Ano? So, yun po ay tinatawag natin minsan na Schmidt trigger. Okay? Then, ito yung ating formula for the hysteresis voltage. But again, I highly discourage na ang computation sa part 4 and 5. Halos wala na. Ito, in fact, i-skip na natin yung sunod dito sa part na to para hindi na kayo masyado. Hindi na to kasama sa exam. So, atin na pong i-skip yan. Ngayon, may tinatawag naman tayo ngayong output bounding. Sige, makikibasa ako ng sunod. Sinong pwedeng bumasa ng sunod? Si meron pa yatang isa doon. Ano? Si Danyo at saka sino pang isa? Dalawa kasi to. Sino pang pwede? Si Abela. Okay. Ikaw muna Danyo sa first bullet. Sundan mo Abela second bullet. Makikiano to. So in some applications, it is necessary to limit the output voltage levels of a comparator to a value less than that provided by the saturated op-amp. A single Zener diode can be used, as shown in figure 13 to 10, to limit the output voltage to the Zener voltage in one direction and to the forward diode voltage drop in the other. This process of limiting the output range is called bounding. The operation is as follows. Since the anode of the Zener is connected to the inverting negative input, it is at virtual ground or zero voltage. Therefore, when the output voltage reaches a positive value equal to the Zener voltage, it limits at the value as illustrated in figure 13 to 11. When the output switches negative, the Zener acts as a regular diode and becomes forward biased at 0.7 voltage, limiting the negative output voltage to this value. As shown in part B, turning the Zener around limits the output voltage in the opposite direction. Okay, thank you. So ano naman sir, pag tinawag nating output bounding? Guys, from the word itself, bounding. Bound. Ibig sabihin, nililimitahan mo, binabound mo ang ating output range. Okay? Binabound mo ang iyong output range at kapag po nabound ang iyong output range, anong nangyayari kapag nababound ang output range? Once it is bounded, nakili-clip po. Kaya dito po, gumagamit tayo ng Zener diode. Ito yung Zener, oh. Para siyang diode din, pero hindi siya straight line siya. Hindi siya straight line. Ano? Siya ay yung pa-letter Z. Sir, anong ginagawa niyan? Simple lang. Nililimitahan niya nga. Parang almost clip niya yung voltage sa ating output. Kaya kung makikita nyo guys dito sa part na ito, kapag naka-forward bias ang ating Zener diode, sir, paano namin malalaman naka-forward yan? Kapag nakaharap sa kanan. Kapag nakaharap sa kanan, naka-forward yan. Kapag naka-forward bias, ang Zener voltage, ang Zener diode nyo, ang nababound po ay positive value. So, ang nililimit mo ngayon ay positive. Kapag naka-reverse bias naman, natin yun, nagbaliktad lang yung itsura ng diode, ano naman ang clip mo? Or ang ano naman ang binabound mo? Binabound mo naman siya at negative value. So, ngayon nililimitahan mo yung output voltage mo. Yung output range po natin ay nakalimit. At ang tawag doon ay bounding. Kaya nga bounded. Diba? Nagkakaintindihan po tayo dito. So kung meron ka ditong input,
yan ang input mo. Ito yung magiging output mo. Meron ka ditong input, ito yung magiging output mo. Depende kung siya ay naka-forward o reverse bias. Nagkakaintindihan po tayo doon guys, maliwanag po. Opo, sir. Okay, sige. Next natin, makikitry naman po ako na basahin yung sunod nating slide. So, subukan natin ha. Siguro last 3 slides muna tayo. So, sige, makikibasa muna na ako na ito. Two Zener diodes arranged as in figure 13 to 12 limit the output voltage to the Zener voltage plus the forward voltage drop of 0.7 volts of the forward bias Zener, both positively and negatively as shown in the figure. Okay, thank you po. So, kung makikita natin dito guys, alos ganun lang din naman siya. 'Di ba? Gumamit lang kasi tayo dito ng forward bias na Zener at reverse bias. Kaya makikita nyo, tingnan nyo yung output ngayon. Parehas silang na-clip. Na-bound ang positive value kasi gumamit ka ng forward bias na Zener at na-bound ang negative value kasi gumamit ka ng reverse. Kaya both sila, dahil both silang ginamit mo, both din na na-bound ang positive and negative values. Ano? So, nagkakaintindihan po tayo dito so far. Maliwanag naman ang ating discussion. Liwanag? Okay tayo dyan? Yes, Yung iba po, yata sir. kaya. Yes po. Sige, yung iba yata gusto ng ano eh. Okay. So sige, baka hanggang tapusin muna natin hanggang dito sa comparator applications. No? Sige. Basa po. So sino pwedeng bumasa? Wala nang gustong may bumasa. Okay. Berano, Ilagan, Felicio, Briones, Danyo ulit. Okay, sige. Muna. So, makikibasa ulit ng first two. So, una muna, bullet, isang babasa. Pangalawang bullet, sunod na babasa. Makikita. Basa naman po. Over temperature sensing circuit shows in figure 13 to 15. The op-amp comparator used in precision over temperature sensing circuit to determine when the temperature reached a certain critical value. The circuit consists of a Wheatstone bridge with the op-amp used to detect when the bridge is balanced. One leg of the bridge contains a thermistor, which is a temperature sensing resistor with a negative temperature coefficient. Its resistance decreases as temperature increase. The potentiometer is set at a value equal to the resistance of the thermistor at the critical temperature. At normal temperatures below critical, resistor 1 is greater than resistor 2, thus creating an unbalanced condition that drives the op-amp to its low saturated output level and keeps transistor Q1 off. Yung sunod guys. As the temperature increases, the resistance of the thermistor decreases. When the temperature reaches the critical value, R1 become equal to R2 and the bridge become balanced since R3 and R4. At this point, the op-amp switches to its high saturated output level, turning Q1 on. This energizes the relay, which can be used to activate an alarm or initiate an appropriate response over temperature condition. Okay, thank you po. So, ang isa sa mga applications ng comparator ay sa over temperature sensing circuit. Okay? Sir, anong ibig sabihin ng over temperature sensing circuit natin? So, from the word itself, nagsisense siya ng temperature. So, meron tayong guys tinatawag na Wheatstone bridge. Ito yung Wheatstone bridge. Ano? Pero, hindi ko naman guys itatanong na sa inyo to. No? Just know na may Wheatstone bridge sa ating over temperature sensing circuit. Sir, ano bang ginagawa niyang Wheatstone bridge na yan? Itong circuit na to. No, simple lang guys. May thermistor kasi yan. O, ano naman kung may thermistor, sir? May thermistor yan, kaya ang nangyayari ngayon dahil may thermistor yan, ano meron? May thermistor yan na nagse-sense ng temperature. So, ano meron dun, sir? Kapag po ang resistance mo ay nababawasan, na ibig sabihin nun, nag-i-increase ang temperature and vice versa.
So kapag po ang temperature mo ay nagdi-decrease, ang resistance mo naman ay nag-i-increase. So siya ngayon yung ginagamit nating pang-detect ng temperature. Okay? Specifically kapag umo-over tayo sa temperature. Okay? So no need naman kasi ang ating next explanation dito sa part na ito, sa part na ito, sa second bullet ay hindi naman natin ito masyadong kinakailangang malaman kasi ito ay technical part na kung paano na mismo nag-ooperate ang isang Wheatstone bridge, which is I believe hindi rin naman masyadong mahalaga sa part na to kasi nga ito ay applications na lang naman. Just know na ang comparator ay ginagamit natin sa over temperature sensing circuit at may Wheatstone bridge tayo. In a Wheatstone bridge na connected sa ating comparator, ito yung comparator natin, yan ay may thermistor. Yung thermistor ang responsible sa pagsisense ng temperature. Nagkakaintindihan po tayo as its resistance decreases, the temperature increases. Nagkakaintindihan po tayo dun guys. Maliwanag po. Opo, sir. Okay, sunod. May nag-screenshot ba? May nag-screenshot naman ng mga lessons natin so far. Miss Timano, okay? Nakukuha mo na-screenshot naman? Hello, guys? Sir, May nakaka-screenshot ba? May nagre-record po. Sige. Basta pa send ng screenshot ha for someone. Okay. Next naman po natin ay ang tinatawag nating analog to digital conversion. Ginagamit din natin ang comparator sa AD conversions natin. Again, yung unang bullet at padalang bullet will be read by the two person. Yung kanina tinawag ko muna. Diba? May mga tinawag ako kanina eh. So, yun muna. Hoy, sinusunod guys. Sinusunod. Hindi kayo naka-remember kung sinusunod na tinawag sa inyo? Si Felicio po. Oh, sige. Pag alam yung sunod na kayo, gilang, blast out kapag tinawag ko kayo. Analog to digital AD conversion. AD conversion is a common interfacing progress often used when a linear analog system must provide inputs to a digital system. Many methods for AD conversion are available. However, in this discussion, only one type is used to demonstrate the concept. Sir, continue po or... Yung sunod na sa'yo. Sino sunod kay Felicio? Kanina. Sir, ako na po. Sige, makibasa. The simultaneous or flash method of AD conversion uses parallel comparators to compare the linear input signal with various reference voltages developed by a voltage divider. When the input voltage exceeds the reference voltage for a given comparator, a high level is produced on that comparator's output. Figure 13 to 16 shows an analog to digital converter, or ADC, that produces 3-digit binary numbers on its output, which represent the values of the analog input voltage as it changes. This converter requires 7 comparators. In general, 2 and 1 comparators are required for conversion to an n-digit binary number. The large number of comparators necessary for a reasonably sized binary number is one of the drawbacks of the simultaneous ADC, but IC technology has reduced the problem somewhat by combining multiple comparators and associated circuits on a single IC chip. Okay, thank you. So sa analog to digital conversions or dun sa AD conversion natin, ginagamit natin ang ating comparator para atin pong ma-convert ang ating i-input sa isang digital system kung ang i-input natin ay analog. Okay? So ulitin natin ha, kapag meron kang digital system, for sure, alam niyo naman pinagkaiba analog sa digital. Pag hindi, basic lang yung watch. Diba? Yung digital watches, yun yung mga touchscreen na, smartwatch, or kaya naman yung basta mga screens. Yung analog, yun yung nakasanayan natin parang orasan talaga. Diba? For example, digital. Ang i-input mo analog, hindi yun mababasa, hindi yun mariread. So, anong gagamitin mo? Ang gagamitin mo kapag gano'n, kung gusto mong i-convert ang analog na input mo sa isang digital system, pwede mong gamitin ang ating comparator. Sir,
paano ba yung ginagawa? Ano? Sabi dito, simultaneous or flash method ng AD conversion. Ano? Specifically, nag-use po tayo ng comparator na nakaparallel. Okay? So again, I am not asking naman at specific detail dito sa part na to kasi ito naman ay mechanism na hindi naman natin masyadong forte or hindi naman natin gusto masyadong pagtuunan nyo ng pansin yung mechanism ng application. Rather, kinakailangan yung malaman lang dito sa part na ito na ang gusto natin na ang comparator ay kaya mong magamit to convert the input, specifically an analog input, para sa isang digital systems. Nagkakaintindihan po tayo doon, guys? Maliwanag po. Yes po. Questions po so far? Meron pa ba? Wala na. So sige, discuss pa tayo ng dalawa. Sino pa babasa? I mean, lower ko muna. Sino pa ang babasa sa part na ito? Wait lang. Lower ko muna. Sino ang babasa sa... Hindi. Sino ang natitirang babasa? Ayun, si Miss Madimaano na lang. Ako po. Ikaw na yun. Si Miss Tatlo Danya po ba? kami, sir. Hindi ko pa natatawag. Pero natawag ko kayo kanina. Okay. Sige. Opo. Thank you. So, ang next natin ay summing amplifiers. So, ang summing amplifiers kasi, ako ang babasa muna din sa part na ito. The summing amplifier is an application of the inverting op-amp configuration covered in Chapter 12. The averaging amplifier and the scaling amplifier are variations of the basic summing amplifier. Siguro tatapusin muna natin sa summing. Para hindi masyadong natin dito sa part. Ito guys ay reiteration ha. So ibig sabihin inulit itong part na ito. Maulit yan kung maano natin. Huwag nang babasahin ang equation. Pakibasa na lang ng first bullet. O yung sunod guys, si Miss Danyo, makikibasa. A summing amplifier has two or more inputs and its output voltage is proportional to the negative of the algebraic sum of its input voltages. A two-input summing amplifier is shown in figure 13 to 20, but any number of inputs can be used. The operation of the circuit and derivation of the output expression are as follows. Two voltages, voltage input 1 and voltage input 2 are applied to the inputs and produce currents I1 and I2 as shown. Using the concepts of infinite input impedance and virtual ground, you can determine that the inverting negative input of the op-amp is approximately 0 voltage and has no current through it. This means that the total current LT which goes through RF divides into I1 and I2 at summing point A, as indicated in figure 13 to 20. Okay, LT ka din, Miss Danyo, di ba? Total current yon, hindi yun L. Ay yun. LT. Sige po. Sige, mga LT ka talaga sa akin pag nakita kita. Okay, anyway, meron tayong summing amplifier. Di ba guys, ito ay structure na diniscuss natin sa part 2. From the word itself, summing. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng algebraically sum. Kino-collect natin siya. Isa siyang type ng operational amplifiers na pwedeng lagyan mo ng maraming input voltage. Di ba pamilyar to? Last time, di ba yun yung ating diniscuss sa ating part 2? Di ba? Sa part 2, naglalagay tayo ng input voltage na iba-iba. So, anong trabaho ng summing amplifier? Yung input voltage from the word itself, summing, pinagsasama-sama niya. Diba? Pinagsasama-sama niya algebraically yung mga input voltage. Sarapan mo pagsasamahin. Kung naglagay ka ng 5, naglagay ka ng 2 volts, naglagay ka ng 1 volt, edi 5 plus 2 plus 1, kaso nga lang, i-consider mo din yung mga resistors nila. So, kung makapapansin mo, lahat ng yan, they are connected to each other. Again, nag-i-input ka na nag-i-input ng values. Okay? Yun yung gusto kong iparating. Again, it is just an iteration ng ating pinag-aralan sa part 2. More on readings lang din ito, guys. So, hindi ko na masyadong pakakapag-explainin kasi nga po, diniscuss na natin ito sa part 2. Alam niyo na for sure ang summing amplifier. Nandoon pa nga sa part 2 ang formula eh. Diba? In that part.
So dito sa part na to ay greater than unity. So again, makikibasa naman po ako nito. Huwag nang babasa yung equation. So putulin mo na dito sa the general expression. Isa na lang ang babasa. So when RF, unang sentence and then yung second bullet din. Isa na lang. Go. When RF is larger than the input resistors, the amplifier has a gain of RFIR, where R is the value of each equal value input resistor. The generator expression for the output is, as you can see, the output voltage has the same magnitude as the sum of all the input voltages multiplied by a constant determined by the ratio negative RFIR. Over R yan, ining. Slash kasi yun. Ano? Over R po. Okay. So again guys, di ba yan yung formula lang ng ating summing amplifier? Yan yung formula. Pwede nyo balikan ang part 2. Tapos checkin nyo yung summing amplifier. Yan lang din yun. I'm pretty sure yan lang din yung sir, paano? Bakit iba ang formula? Kasi yung formula na nandoon ay sa Boylestad. Ito ay kay Floyd. Pero still, the essence is the same. Ganun pa rin. Nag-iba lang ng notation. Pero kung makikita nyo kung anong ginawa doon, parehas lang. So again, reiteration siya. Okay? So no need naman para doon. And probably this will be the last. We have the averaging amplifier. Ibigay mo nga ito, Miss Dimaano. Averaging amplifier. A summing amplifier can be made to produce the mathematical average of the input voltages. This is done by setting the ratio RF over R equal to the reciprocal of the number of units N. Okay, thank you po. So pag sinabi natin averaging amplifier, guys, nasa sa pangalan na niya. On the itself na. Diba? Averaging amplifier, kung sa summing amplifier, kinukuha niya yung sum o kabuuan ng in-input mo na voltage, sa averaging amplifier, kinukuha niya yung average. You know? It can be made to produce the mathematical average. Ano yung average ng in-input mo na voltage? Ganun lang siya. Average ng in-input mo na voltage. And that's what makes the averaging amplifier. Again, pakitandaan na ng formula but you will not going to utilize it. Nagkakaintindihan po tayo so far sa ating nagiging discussion. Maliwanag naman, guys. Opo. Okay. Opo, sir. So, dyan muna natin tatapusin ang ating discussion. Although meron pa naman siya. And I believe naman yung isa't kalahati ding time natin is pakilaan sa ating report. So make sure lamang po, uulitin ko kasi may scaling adding tayo, Make sure lamang po na yung inyo po na mga so yung classes saka ko pala ibigay, saka ko ibigay ulit ang utang, pakitandaan ng kung ilang points ang na-accumulate nyo ngayon, ha. So guys, ulitin ko, ha. Ang presentation ay sa time natin sa room na yon. Dalhin ang project, dalhin din ang PowerPoint presentation. Hindi ko problema ang mga HDMI, ha. Kayo ang problema noon, hindi alangan ako pa. So kayo ang gumawa ng paraan para makapag-present sa ating TV. Tandaan nyo, meron lang 10 to 15 minutes kada grupo. Kasi 25 minutes tayo, may Q&A tayo doon. So bibigyan nyo sa akin ng project proposal, ang topic nyo, yung naka-folder na blue ulit, naka-sliding folder, tapos ang criteria doon ko na nasasabihin. So yun lang naman. So makikihanda po ng ating presentation. Yes po, Miss Dimaano, ano yun? Sir, bali ano pong attire ang isusuot namin, sir? Pwede nga din nga naman. Ano bang gusto nyo? Naka-Filipiniana na kayo at naka-barong na kayo? Hindi. Actually, hindi naman siya totally defense eh. Hindi naman siya totally defense. Pero siguro, para for the sake of formal, sir, pwedeng org na lang po. Pwede rin naman. Gusto niyo ba org na lang? Kasi hindi naman tayo formal defense. Actually, project presentation kasi yan eh. Sir, pwede pong org shirt or mga support shirt na lang po ng department namin. Ayun, pwede. Org shirt na lang, guys. Org shirt. Okay? Organization shirt ng electrical na lang ang gamitin nyo. Tapos, huwag kayong magsusuot ng hindi org shirt, ha? Yun na lang. Unifying na lang. Sir, paano po kung walang org shirt? Manghiram ka. Hindi ko na problema yun. Manghiram ka na. Ngayon mo lang gagamitin yan. Okay? So, yun lang po. So, meron pang questions regarding doon. Ihanda ang PPT, ha. Dapat pagpunta ko sa room sa Sunday ay nakapresent na. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Gagawa ko din ako ng criteria at doon ko kay gagradean. Meron pa?
Yes, Miss Di Sir, Maano, ano ulit yun? i-clarify ko lang po lahat ng mga sinabi niyo po sa amin. Bali, Okay. sir, yung music video po, Sunday this week. Yes po. Tapos po sa Sunday din po yung PPT, presentation, prototype. Apa. Tapos po yung lab po, in-adjust nyo po yung date. Wala pa po kayong ibinibigay. Pero next week na po yun. Then Sunday po, ipapasa. Next week. Tama Ikaw, po lahat. pwede naman Sunday. Pwede nyo din ipasa ng Sunday. Pero, yung lab recording at saka lab report, anytime of the week, basta ang sure ko lang, hindi yun Sunday, kasi na-adjust nga, at hindi yun Monday. So, possible na Wednesday, Thursday, Friday, mga paganong pang part. No? So, don't worry naman, magbibigay naman tayo abiso. Wala nag-adjust ha. Siguraduhin nyo lang na maganda ang project nyo at maganda ang music video nyo. Pag hindi ko nakitang nagsusuntukan si Felicio at saka si Benj ay hindi, si Briones, 0 na kayo sa akin. Sige, meron pa. Happy birthday. Birthday ba ni Benj ngayon? Birthday? Sayang, kung may exam tayo, kung ngayon napatapat ang presentation, meron na sana. Happy birthday. Ilang taon ka na, Benj? Ilang taon na? Ay, wala. 0. Wala. Hindi siya nagbe-birthday. Wala. 28, mag-aasawa na. Matanda na pala si Benj, no? Nagluluto po ata eh. O, tingnan mo, nagluluto. O yan, kinakailangan meron kang handa sa Friday, ay sa Sunday. Hindi ako tatanggap. Panel niyo pa man din ako. Hindi ko tatanggapin yung mga presentation niya pag walang handa. Sige. Meron Sir, pa? kung okay lang daw po yung spaghetti na niluto ngayon sa Sunday dadalhin. Ay, hindi pwede. Dapat sa Sunday nga siya magluluto eh. Dapat ulitin niya yung magluluto ulit siya. Or else GG. Okay? Sige. Meron pa? Happy birthday. Pakisabi na lang, Miss Umali. Feel ko magkasama yung dalawa eh. Magkasama ba kayo ngayon, Miss Umali? Ay, wala din. Wala. Ibang birthday. Magkasama po sila, sir. Magpapakasal na po ngayon. Parang wala dito si Miss Umali, no? Diana nandito pero wala siya nang upo. Paldo si Benj sa birthday niya. Sige. Wag na, baka kung ano pang masabi ko. Sige. Kung wala na kayong questions, guys, and clarifications, siguro hanggang dito lang muna ang meet. So, sir, ano gagawin namin? Again, kaya ako magdi-dismiss maaga, please, pakihanda ng laboratory. At saka ng inyong pakihanda ng lab and at the same time project presentation. Guys, aayusin Ako jolly lang pero mahigpit tayo sa project presentation. Make sure na masasagot ng kada member nyo. At pag sinabi kong siya ang sasagot. Hindi pwedeng tulungan ng iba. Okay? So if that's the case, guys, then that's it muna tayo for today. And I hope we will see each other again on our face-to-face this coming Sunday. Thank you very much. Good luck sa inyong project presentation. Sa mga may reklamo po sa kanilang ka-groupmate, kindly PM and contact me kung sakali. And make sure na pag-isipang mabuti. Kasi kung hindi, guys, 20% yan. Pag tinanggal nyo ang ka-group mo nyo, babagsak yan. Sigurado ako. Bagsak yan sa subject natin. Okay?